Lalawigan. Magandang araw, lalawigan naming minamahal ang puso ng Pilipinas, Marinduque. Live po tayo. Marahil ay alam po ninyo kung nasaan po tayo ngayon sapagkat sa aking background ay makikita nyo po ang Higanting Moryon. At isa lamang naman po ang bayan kung saan ito matatagpuan o kung saan ito makikita, ang bayan po ng Gasan. Kaya samahan niyo po kaming libutin ang bayang ito sa pasimula ng ating paghahanda para sa Moryonan 2024. Welcome po sa munisipalidad ng Gasan. Ako po si Romeo Matac Jr. live na sumasayang papawid sa atin pong programa. Ito po ang special coverage ng atin pong Moryonan 2024 at kung ang pinaka-perfect po na someone o na tao o individual na mag-tutor po sa atin dito ay ang kanilang punong bayan. Kaya sa atin pong pag-iikot ay sasamahan po tayo ng kanilang napakasipag, napaka-supportive at sabi niya sa akin kanina, Myong, isa sa aking tututukan ay ang pagpapaunlad ng turismo ng aming bayan. Of course, kasama na po nito ang ekonomiya ng kanilang munisipalidad. Ang akin pong tinutukoy ay ang atin pong punong bayan. Welcome po sa ating programa, Honorable Mayor Rolando Tolentino, Kapitan. Captain po kasi ito dati ng barko. Pero ngayon, ang kanya pong sinasagwanan at ang tinitimunan niya na po ay ang atin pong bayan ng Gasan. Bati po muna kayo sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Marinduque News. Ito po ang inyong lingkod na si Captain Rolando Tolentino, Mayor po ng Gasan. Nako, nakakatuwa pong makita at nakakatuwa pong maimbitahan ninyo kami dito dahil kanina po ay inumpisahan natin yung ating agritourism trade fair at nakikita ho natin, ipapakita ho natin namin sa inyo mamaya. Itutour po tayo ni Mayor mamaya doon sa kanilang mga establishmento o mga shop o mga store na meron po dito. Pero bago yan, Mayor, kumusta po ang inyong paghahanda para sa ating Moryonan 2024? Ang pag-usapan paghahanda, alam nyo noon hanggang kami sa Gasan, dalawa o sabi natin pagpasok pa lang ng buwan ng Marso, nag-uumpisa na kami maghanda para sa ikabubuti ng mga aktibidad ng aming bayan ng Gasan. Kaya nasisiguro namin na magiging matagumpay ang aming mga activities sa mahal na araw, lalo tigit ang tahimikan at kapayapaan ng bayan. At gano'n na rin inuuna kong na madalas kong sinasabi sa aking mga nasasakupan is panatilihin ang kalinisan ng ating bayan. Batiin niyo po muna ang ating mga kababayan Gasenyo, hindi lamang po na nandito Na araw, sinisiguro namin na yung mga nagmumuryon na aming mga kababayan, dati yun ay mga namamanata na kung saan sabi ko iilan lang. Pero may nabuti namin na gawing atraksyon kapag mahal ng araw kung kahit nakipag-usap kami sa lahat ng mga mamayan na kung sino may kakayanan na at least makapag-contribute ng mga gamit o sabi natin na damit ng mga muryon para sa pag-iikot na sa buong bayan ng ating mga muryon ay nakikita ng ating kababayan, lalo tigit ng ating mga panauhin na tunay na tinatangkilik natin ang muryon na sabi nga natin is dito naman talaga tunay na nag-umpisa at sabi natin na nabuo sa lalawigan ng Marinduque. Ito namang namin, itong Higanting Moryon. Ito sabi nga natin kasi hindi namin minaasahan. Ang lahat naman ng Moryon na live is magtumigil dito sa aming bayan na hindi sila madalas makikita kasi mga tao rin yan na napapagod. Kung kahit minabuti ng nakaraang administrasyon, yung ginagalang na dating mayor na si Vicky Lau, na gumawa ng paraan na maipakita sa lahat kahit anong oras na ano ba ang hitsura ng Moryon. Kaya ginawa itong Higanting Moryon na pakita lamang para may pakita sa lahat ng bisita. Ano ba? Kasi nagtatanong kung wala mga buhay ng Moryon, saan kami makakakita ng aktual na Moryon? Kaya yan po ay ginastusan ng mga bawat barangay, 25 barangay sa katunayan. Pero sa ngayon po medyo nababawasan na sila
At hindi ko naman pinupursige dahil malaki rin ang gastos niya pagbubuo ng ganyan kalaki. So ibig sabihin, Mayor, medyo dasig daw po tayo dito, usod-usod tayo dito, dasig-dasig sa salita natin. So ibig sabihin, we are expecting or inaasahan natin na makakakita ang ating mga turista na bibisita dito sa inyong munisipyo sa mga darating po na mga araw sa panahon ng Kwaresma ng marami pang mga ganitong kaparehas na malalaking moryon. O marami pa. Ito lang nag-umpisa lang kahapon kasi nga umpisa pa lang na Sabado. Bukas ang linggo ng palaspas, kaya kadalasan ay linggo ng palaspas dinadala nila yan para pagbukas namin ng Lunes, pagtapos ng flag ceremony ng Lunes, at saka ang mga empleyado ay nakabihis na ng mga sabi natin yung mismong kasuotan para sa mahal na araw, paparada ang lahat ng moryon nakasakop. Sa kasalukuyan, mayroon kami nakarehistro yata na may mga 245 na moryon na. At ito yung mga buhay po. At ito malalaking moryon na ito ikasama sa pagparada sa buong bayan. Mga ilang ganito pong higanting moryon ang makikita natin? Asahan namin bukas ay sa Lunes ay mga 10 na lang siguro. Mayor, di ba, kapag sinasabi nating mga higante, usually nasa Antipolo. Pero nakakatuwa din kasi na makita na sa yung bayan ng Gasan ang nakaisip ng ganitong kagandang creativity. Yun nga, sabi ko kasi nung madalas pag sinasabing higante, nakakakita lang tayo rito higante pag yung yung Disyembre, 28 ng Disyembre, yung yung tawag natin doon sa 28 ng December. Kaya may umiikot na nakabihis ng damit na parang higante na nang humihingi ng tulong. Pero ito sa amin natin ito ay parte ng turismo na nais naming palaguin din sa bayan ng Gasan. Ito ang bahagi naming tulong sa napakalaking programa ng ating pamalang lalawigan sa pangunguna ng ating masipag na Congressman Lord Alan at ang kanyang tatay ng ating mahal na gobernador, Prince B. Velasco, na kung saan ay nagpupumilit na ipakilala sa buong, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na ano ba mayroon ng Gasan. Kaya ito ang maliit naming kontribusyon para sa kanyang napakagandang programa. Mayor, sabi nga namin kanina, formal nyo nang binuksan itong ating agritourism trade fair. Kaya iikutin ho natin ang ilan sa mga area na meron po dito. Pero by the way, ito na rin po ang bagong mukha. Baka yung mga kababayan natin, sapagkat tayo po ay live all over the world. So yung mga kababayan po natin sa buong mundo, mga kababayan natin na nandyan sa labas ng Pilipinas, ito na po yung mukha ng atin pong munisipyo. So nung pag-upo nyo, pinakulayan, may pagbabago na po ba? Malaki ang pinagbago. Nung umupo po ako nito ng taong 2000, nung 2004 ako umpisa na nungkulan dito sa bayan ng Gasan. Inumpisahan ko munang iayos itong aming munisipyo na matagal nang hindi napapansin nila. Dahil ako'y nananiwala na kapag ang lugar na pinagtatrabahohan mo ikaaya-aya, ay mas malaki ang output na ibibigay mo sa iyong gawain. Kaya buhat noon, inumpisa na yung unti-unti na ipagawa, baguhin ang mukha ng aming pamalang bayan. At sabi nga mga ibang buhat nung inumpisahan ko yun, may mga dumadalo dito na nung mag-mayor ako, sinasabi nila, may mga ibang opisyalis ng ibang bayan, pag pumupunta raw sila dito sa bayan ng Gasan, papasok pa lang sila dito sa gate ng bayan ng munisipyo, marami raw sumasalubong na sa kanila. Pero nitong bandang huli na ako naging mayor, bakit daw kahit nandiyan na sila sa pinto mismo sa mismong ports ng munisipyo, ay wala daw sumasalubong sa kanila. Ay sabi ko sa kanila, isang bagay lang ang nangyari. Kasi nung araw nga, kaya palagi ang mga tao nasa labas ng kanilang opisina ay naiinitan. Pero nung ginawa ko maayos, na binigyan ko sila ng maayos na lugar na pagtrabaho ang gagawan, pina-aircon ang bawat opisina nila. Kaya nandun na sila sa lahat ng opisina. Kaya wala nang sumasalubong sa inyo kapag pumunta kayo rito. Mayor, pasamahan niyo po akong ikutin natin ang atin pong bagong bukas na agritourism trade fair, sapagkat alam ko na ito po isa rin sa mga ipinagmamalaki ninyo, at the same time ay pinagpuyatan, paguran, pinaghirapan dahil nais nating kumbaga po ay mas palakasin pa ang ekonomiya ng atin pong munisipalidad, sapagkat sa pagkakaroon ho ng ganitong mga kumbaga tindahan, tinutulungan natin ang ating mga local entrepreneurs. Yun na, tama yung sabi ko ito kamukha nito, mga yari ng dito sa amin sa Gasan, mga Villalobos, pasalubong shop. Yung mga turista na bisita,
sigurado pag pumasyal sila dito at nakita nila yan, hindi magdadalawang isip sila na kumuha kahit maliit na bagay lang para maging pasalubong nila. At isa pa ay souvenir nila na galing talaga ito sa Gasan. So, ito po talaga, Mayor, sa mga gawa po talaga ito dito sa Gasan. Ito mga nakikita ho natin na Villalobos food and okay. So at least meron pong pwedeng kainin ng ating mga kababayan. Meron din mga isda. Siyempre mahal mo ang mga isda, Mayor, dahil isa kang dating kapitan. Oo. Ito naman, ano yung binibenta rin? Binibenta ito doon sa mga mahilig magkaroon ng mga aquarium sa bahay nila na naging hilig din dito sa Gasan. Kaya makakapili sila rito na ipanlagay nila sa aquarium. Skies Aquarium Fish. Okay. So dahil alam naman po natin ang bayan ng Gasan, talagang tabing dagat, kaya isda nakikita nila. And then meron, nandito rin ang mga taga-MSC School of Fisheries. Nag-join din po ang mga kasama mula sa Marinduque State College. And meron silang mga bagoong. Alam ka, siguro hindi pa batid ng lahat. Yung School of Fisheries ng Marinduque State College ay nandito po sa bayan ng Gasan. Kaya barangay ng Banuyo. Kaya sila ay nakikisa sa ating programa ng aming mahal ng bayan ng Gasan. So yan po ay mga gawa na ating mga estudyante. Gawa na nila. So lucky rin kayo sapagkat ang inyong munisipyo ay may isang pampublikong kolehiyo. May at least ano yata, magiging dalawa na kasi just ang parting Masika isang maliit na kolehiyo na susuportahan ng TESDA. Sige, ikot lang po tayo dito ng bahagya, Mayor. At pakita ho natin sa ating mga kababayan. Siyempre, kaibigan natin ito. Taga rito din to sa Gasan. Ito yung kilalang Bapa na kung saan yun sa biscuit na yari din dito sa barangay ng Mangiliol. Yan ay malaking samahan na buhat ng itineno. Alam nyo ba na nag-umpisa itong mga ito? Isang maliit lang na sa bahay pala. Isang maliit lang na, ano ba yun? Yung lutuan. Pero sa pagsisikap nila at pagsasamahang maayos ng kanilang kooperatiba, alam mo, nitong huli lang nabigyan ito ng ilan yun? 10 milyon, di ba? 1 million, 1 million grant ang naibigay sa kanila, kaya malaki na ito. Lagpas ang 10 milyon ang natanggap niya sa dami ho ng mga naibigay dyan ng mga iba't ibang mga ehensya. Ang inaano ko lang sa kanila, yung magandang ang samahan nila na sabi ko nga is lahat sila may kusa at saka may malasakit. Ano po, Mayor, hinahangaan ko din ang lahat ng bumubuo dyan po sa Bahay Agricultural Association, BAPA, at nag-proud na proud dahil mga Gasenyo po yung mga yan. Oo, at talagang ang dami rin ang naibibigay na contribution yan sa ating community. Malaking bagay. So, dito po kayo, bili po kayo ng mga souvenir. Ito, pakita natin. Ito arrowroot. Ito ang arrowroot. Mayor, I understand din ang inyong bayan ay taniman din ng maraming oraro. Taniman, umpisa pa, buhat pa. Yung mga ginagawa sa ibang bayan din lahat, ang Santa Cruz o buhat. Kuha din sila dito sa Gasan ng arrowroot tulad nito. Yung mga raw materials tulad nito. Kaya punta po kayo dito mga kababayan para naman suportahan at mamili po dito po sa kanilang food and agro trade fair. And meron din mga gulay na talagang sariwang-sariwa. Mismo sa agriculture na ito ng Gasan na napagpilitan nila sa bawat barangay ay maglagay sila rito ng mga display. Kumukha lang saging. Nagpapasalamat kami buhat ang tagalan ng panahon na hindi tayo dinadaanan ng kalamidad. Kung kahit ang mga saging dito sa Gasan hindi na-aapektuhan ng masamang panahon. Ayun. And so yung mga kababayan natin ay pumunta po dito dahil meron din dong lutuan, may kalan din. Yung kalan na yan ay yari naman ng ating BJMP, yung Bureau of Jail Management. Saka mga basahan. Ayun. So, Bureau of Jail Management, manakakulong. Deprived ng mga tao natin. Meron silang sariling programa. Ayun. So sa ating mga kababayan, ang dami dito mabibili, parang one-stop shop na ito, Mayor. Tapos may mga rin doon, may mga basket. Pakita natin yung mga basket para maipresenta natin sa ating mga kababayan na marami po sila dito pwedeng puntahan. Marami po sila dito pwedeng puntahan at marami po sila dito pwedeng mabili ng mga produkto at ito po yung mga local products. Okay, local products talaga. Ito, lalo na ito virgin oil, yung coconut virgin oil. Ito, Marinduque Land. Pakita natin ito yung, ikaw ba mahilig ka na? Kasi pag ako kagaya ko, Mayor, medyo nagkakaedad na, madami ng mga... Kailangan yan, yung mga yan,
mabibili dito. Ang babango. Ito mga virgin coconut oil, lalo-lalo ng pandemic. Sabi ni Governor, ito daw ang kanya talagang pinapaniwalaan. Na meron akong kaibigan na Hapon na may-ari ng company sa Japan. Pumupunta lang siya rito sa Marinduque, lalo dito sa Gasan, para lang bumili ng virgin coconut. Siya mismo bumibili at binabiyahan niya punta ng Japan. Mga 100,000. Dito mismo sa Barangay Pangi. Oo nga ni po pala. Ayan no, nakalagay, Barangay Pangi, Bayan ng Gasan. Nakaka-proud naman, ano? Oo, Barangay Pangi, Gasan, Marinduque. Wow, congratulations. And sila ay, ang dami accreditation ha? Matagal na yan, matagal na silang ito yung paborito ko. Ang bango po nito. Pangkaplas. Ang bango. Sample daw, Mayor. Sample. Ang bango. May mga bagoong din sila, bagoong isda sila dito, Mayor. Oo. So, mga nasa ilan ho ang kabuuan natin? So, bisita ho kayo dito sa... Sumali sa atin sa AgroTrade pero umabot ng 75 na membro, mga kasali. Okay. Kaya nung nakaraan taon, hindi pa kami abot ng 40 pero ngayon halos naging doble. Siguro nakita nila na tinatangkilik ng tagabayan ng Gasan. So, Mayor, punta lang tayo dito sa bahaging ito. Sapagkat nakikita ko, Gasan District J Livelihood Products. So, ito yung sinasabi niyo, Mayor. Naku, totoo, Mayor, sapagkat alam mo, minsan sila yung nasa, kumbaga, deprive of liberty. Pero sa pamamagitan ho ninyo, nasusuportahan dahil dinisplay natin ang kanilang mga produkto dito. Oo. So yung mga kababayan na naghahanap po ng kalan dahil mahal po ang gasol, pumunta po kayo dito sa, ang haba naman, Mayor, ng kanilang ng saging. Teka, pumunta po kayo dito at bumili kayo. Parang kailangan ko nito. Magkano po yung ganaring isang kalan? 250 pesos ho ang kanilang, tara po, ano po naman po ito? Ano po? Cacao beans. Cacao beans. Cacao beans. Tabionan Cacao Growers, Barangay Tabionan, Gasan, Marinduque. Joint venture of Miss Naida Maming Lagyo and Mr. Greg Maming Kismundo. Wow, meron tayong ganitong napuproduce na kadami. Ang galing, Meron dito marami ng ganyan. May samahan sila ng growers ng kakao. Pure dried cacao beans. Nakaka-amaze naman, Mayor, kasi ang bango. So ito na to, pwede na po itong gawing ilagay sa chocolate, ilagay sa halimbawa chocolate, sampurado. Magkano po yung ganito? Sample pa lang ito. Okay, so pag naging ganito na, pag naging giniling na, okay, ang galing, Mayor, ha. Ito yung mga kailangan nating suportahan, Mayor, dito. So napaproud ako, Mayor, kasi hindi ko alam na nakakapag-produce pala ang Tabionan ng ganito karaming kakao. Kita niyo po yan, ang dami. So, we must be proud of this, Mayor. And then ito po, meron din mga sariwang mga gulay. Siguro mas mura ng konti. Hydroponics. So, saan naman po gawa yan? Matandang Gasan po. Matandang Gasan naman. Okay. Naku, Mayor, ang dami yung product, ha? And then, nakakatuwa yung ganitong banana chips. For only 35 pesos. So, balik ho tayo dyan, mamaya. Mayor, nakakatuwa yung ganitong initiative, yung agro-food and agro trade and fair. Kasi nakikita ho natin at napipresenta natin yung mga magaganda at mayroong produkto kayo. Produkto ito rin ho, may mga luya, ube. Ang sarap nito, Mayor. Tsaka may mura pa. Mura yun? So, pwedeng inumin yung sabaw? Mamaya, madaan po kami dyan. Okay? So, ito ho, may mga tamburin pala sila doon na inatinda. Pakita nga natin. Okay. So, iikot ho tayo. And of course, nakita ko ang ating mga kasama mula sa Philippine National Police dahil, Mayor, marami ang ating, dito ho tayo sa background nila. Mayor, marami mga turista dito sa ating bayan ang pupunta sa lalawigan ng Marinduque. Mayor, paano natin sinisiguro din yung seguridad ng ating mga panauhin sa pagdiriwang ng Morionan? Kung dumating itong aktibidad na ito, may sinasabenta sila sa akin na set ng mga ginagawa nilang programa para mapanatili lang katahimikan at kaayusan ng buong bayan. Kaya nasa papilyon, hindi lang sabihin nila na kaya namin ito pero documented.
na important na pag nagkamali sila, meron akong pagbabasehan na hindi nyo ginawa ito. Kaya nagkaroon ng problema. And, Kaya nang maganda sa kanila. correct. And also, Mayor, at the same time din naman kasi, ang ating lalawigan ng Marinduque ay kinikilala bilang most peaceful province across the province. Madalas ko sinasabi sa kapulisan namin, maswerte sila na nandito sila napunta sa isang tahimik na probinsya. Kaya sabi kong pag nagkakaroon nga ng sila na hinahanapan daw sila ng mga accomplishment ng kanilang mga nakakataas, sabi ko sa kanila, ang dali na sagutin nun eh. Bakit pa nung wala kaming accomplishment? Kasi kasalanan nyo ito na pinadala nyo kami rin sa tahimik na bayan. So wala talaga kami bigyan ko kasi sa halip na magkaroon, kami pa ang manggulo rito. Yun ang accomplishment namin. Kung pipilitin nila magkaroon ng gulo para may approve. Kaya sabi ko, yun lang isasagot nyo eh. Kasalanan nyo ito, boss. Pinadala nyo kami rito sa tahimik na bayan. Kaya pasensya kayo. So, special shout out kay Sir Ricanya and kay Ma'am Sadicon and of course sa kanilang municipal chief of police na ang aking schoolmate si Mr. Reforma. So ikot tayo dun sa may bandang bahagi na yun para mapakita pa natin ano pa ang mga meron at ito na may mga souvenir products nila, Mayor. May mga damit, pamaypay, damit. damit. Pakilala rin muna natin Kitchen. ngayon officially ang ating bagong tourism officer. Sige nga, punta ka dito. Pakita natin, anong pangalan ng ating bagong tourism officer? Roxanne Reyes po. Ayan. Ganda. At tayo ay congratulations, Mayor, sapagkat ang inyo pong lingkod ay isa sa mga itinilaga ng ating punong lalawigan, Governor Presbytero Velasco Jr., na isa sa mga Board of Directors ng Marinduque Provincial Tourism Development Council. At alam nyo, Mayor, ang tagal na nating nilalabi sa mga local chief executive na sana magkaroon na ang bawat munisipyo ng tourism officer with plantilla post. And isa ho kayo sa... Nag-umpisa lang ito halos wala pa isang buwan ngayon. Sinamantala lang namin kasi kailangan namin siya ngayong whole living as activity na may isang tao na magso-supervise at yun ang kailangan namin tourism officer. Kaya halos wala pa, hindi pa umiinit ang upuan ito sa kanya presto. Marami na nagawa kagad niya. And Mayor, ako po personally humahanga po ako sa inyo kasi alam niyo po kapag ang mga local chief executive bagamat paulit-ulit nang sinasabi na tinututukan ang tourism, pero wala namang nilalagay na plantilla post. Pero kapag ang isang local chief executive naglagay ng plantilla post para sa kanyang munisipyo, ibig sabihin seryoso sa kanyang hangarin na mapalago at mapaganda ang turismo. Sa programa, tama. Naniniwala din ako sa ganun. Kaya binigyan ko na isang tao talagang tunay na tututok. Lahat ng mga pagkakamali, lahat ng pagkakatao, siya ang mananagot sa akin. Kasi accountable. Accountable siya. Responsible. Kaya ganun ako. Sabi ko, ang pamumuno ko hindi sa akin lahat. Hindi ko kaya yan. Ako'y umaasa doon sa mga katubang ko sa gawain lahat. Kamuha ng ating tourism officer na sabi ko nga, ipakita mo ang kagalingan mo at nasa likod mo ako. Sige, Mayor, punta lang tayo dito sa may bahagi pa na ito. So, mga kababayan, mamaya ako na po bibigyan ng pagkakataon ng ating punong bayan na ito rin, Mayor, pinagmamalaki natin yung Marinduque's lechon manok dahil meron kayo niyan dito sa Marinduque. Pero may mga mabibili din po sila dito ng mga local products o mga produktong kapares po nito. At hindi po magsasawa ang mga chikiting, ang ating mga pamilya na bibisita dito sa lugar. Hindi po kayo magsasawa sapagkat napakaraming opsyon ang pwede po ninyong mabili. Lalong-lalo na po ang ating mga souvenir items. May makikita po ninyo, ang gaganda po dito ang ating pong mga t-shirt. Ating mga t-shirt na may logo po ng Marinduque at may mga mukha ng mga Moriones Festival at ang ating I Love Marinduque, Heart of the Philippines at marami pa pong iba. Natutuwa ako dahil ang daming pwedeng pagpilian. Parang hindi ko na alam kung anong abilhin ko pag mamimili po ako dito, Mayor. So may mga ganito rin po, Naku, napakadami, Mayor. Parang ayoko nang ikutan kasi para maubos ang aking kwarta dito. So, yan ho ang ilan sa mga kagandahan ng inisyatibang ito na ginawa po ng ating punong bayan, Mayor Rolando Tolentino, dahil napagsama-sama po niya ang ating mga local entrepreneurs para suportahan naman po sila. Naku, hindi na kita masyado magapakapunta dyan, Mayor. Pero sabi mo,
hanggang doon yan sa may dagat. Sa tabing dagat yan, ang haba niya. Sa may port. 75 hanggang doon sa Puerto. Sa may puerto. Kumaliwa ka naman, yun yung recreation center namin. Ayun. So, mamaya pag-uusapan natin yan, Mayor, dahil pupunta ho ulit muna tayo para naman po doon sa may harapang bahagi dahil i-discuss po sa atin, papasadahan po ng ating punong bayan ang ilan sa mga nakalinyadang mga gawain para po sa ating Morionan 2024. So hawak ko na po ang kanilang official program. Meron pang mensahe dito si Mayor, babasahin niyo yan mamaya para po sa ating mga kababayan na bibisita dito po sa ating lalawigan, partikular sa bayan po ng munisip o sa bayan po ng Gasa na ipinagmamalaki naman talaga ng ating punong bayan dahil napakarami nyo na pong mga accomplishment. Lalong-lalo na po when it comes to tourism. Ang dami mga establishment na na-create, pinagmamalaki nyo sa akin kanina yung Kawilihan, and here comes, sabi ng ating mga kababayan, nako, bakit meron kayo dyang recreational center? Bakit kami dito sa Marinduque, sa ibang mga bayan ay wala? Ang galing-galing naman ng pagkakagawa. At yun ho ang ating pag-uusapan mamaya ho dito habang tayo ay bumabalik sa kanila pong harapang bahagi ng kanilang munisipyo ng bayan po ng Gasan. Ayun, doon na kita punta kasi meron nang dumating. May isa pang bagong higanting Morion. So dito ho kita sa dalawa na ang Morion natin dito, Mayor. So, oo. Ang ganda siguro, baka may pwede ba tayong upuan dyan? Ay, hilaha daw nga na yung upuan na yun ay at di maupo kami din ni Mayor ay sapagkat kami gakwentuhan. Yan, so Mayor dito kita sa may mga iba-ibang mga mukha, Mayor. May nakakatakot, meron nakakatuwa, meron namang masaya, meron nananaga. So yan ho ang hetsura ng ating mga Morion. Dito tayo, Mayor, para mas mainam sapagkat nakakapagod na ring maglakad. Dahil kanina pa kita nakatayo, Mayor, itong mga activity natin dito, i-discuss lamang po natin para mas maging aware ang ating mga kababayan para sa Morionan sa Gasan 2024. Yung inyo pong mga aktibidades, ngayon po ay bukas, March 24 to 31, Sunday to Easter Sunday. Okay po. Para sa kalaman po ng lahat ng ating mga panauhin dito sa bayan ng Gasan, ang activities po ng bayan ng Gasan, umpisa po sa March 24 hanggang March 31. Sa March 24 po, Linggo, ito nga po ang 24 bukas. Bukas? Ito po ang dapat bukas na ang aming Gasan Food Bazaar and Agri-Industrial Fair at umpisa na pong mag-display ng mga higanting Morion dito sa harapan ng aming pamalang bayan ng Gasan. Sa March 23 naman po hanggang 29, ito po Holy Monday hanggang Good Friday. Sa March 25, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, meron po kaming parada ng mga Morion. Isa sa umaga at isa sa hapon. So ang mga kasali po rito, yung mga live na Morion, ganun din po ito ba nasa likod nating higanting Morion, paparada po yun sa buong bayan. Ikot kasama mga kawani ng pamalang bayan ng Gasan na nakasuot ng mga Samaritana. Nakasuot sila sa Samaritana at saka ang mga opisyalis ng barangay at kanilang mga kagawat, ganoon naman lahat ng mga nanunungkulan sa barangay. Sa March 26, magkakaroon po kami sa umaga, alas 4 ng umaga, na pabasa ng pasyon. Ay mga naging kaugalian na rito sa bayan ng Gasan na tuwing mahal na araw may nagpapabasa ng pasyon. Kaya itong pamahalang bayan ng Gasan ay meron ding pabasa sa March 26. So, bang libang pa nga dyan ay yung patuloy rin pa ang sabi natin ang parada ng mga Morion. Ang parada po ng Morion is buhat Lunes hanggang Biyernes Santo. Sa March 30 naman po sa Uli-uli na ng mga Morion dito by then. Pabalik-balik ang sila umaga hapon. Sa Black Saturday naman, March 30, alas 7 ng gabi, kung nakikita nyo, naghahanda na rin kami dito sa aming covered court ng lugar para sa Pugutan Play. Na isa sa dula. Dito po gagawin. Yan. Isasadula yung mga huling oras ng ating mahal na Panginoon para maipakita sa lahat ng mga mayan. At sa March 31, bilang pagtatapos Easter Sunday, yung pagkabuhay na ng ating dakilang lumikha sa alas 2 ng hapon, diyan po gaganapin yung kasang-kasang Easter Sunday Street Dancing Festival. Street dance performance around poblasyon, nakasali po ang 25 barangay na sila po ginawa namin cluster dahil po hindi kakayanin na isang barangay. So, bawat isang cluster po ay binubuo ng 5 barangay. Kaya meron po kaming 6 na cluster sa magpapakita ng kanilang galing sa March 31.
Maliban pa po dyan, hindi ko na po isinama yung mga gawain ng bawat simbahan. Ay, nandito rin po sa, kung may mga mamamasal po dito, available po itong aming brochure dito po sa aming opisina ng tourism. So yan. At papasadahan din lamang natin Mayor yung binanggit nyo kanina dahil pag sinabing Gasang-Gasang Festival only in Gasan din. Oo. So isa ring magandang kaugalian na ngayon ho ay ating paulit-ulit na ginagawa para mas mamulat yung ating mga bagong henerasyon na may ganitong isang napakagandang pagdiriwang sa inyong lugar. Ano po ba ang pinag-ugatan ng Gasang-Gasang Festival? Ang pinag-uputan niya ng Gasang-Gasang Festival, yung salitang gasang-gasang. Yun po yung mga shells na nakikita dito sa bayan na sa lalatikin dito sa may ilog ng Matandang Gasan. Kaya Matandang Gasan, yun ang unang gasan. Doon nakikita yung mga shells na kung saan ay kinagigiliwan ng mga dayuhan na iba't ibang uri. So doon na hinango yung pangalang Gasang-Gasang. Pagkatapos ng ginawa namin, gusto namin maging masaya ang mga mamayan sa araw ng pagkabuhay na pagkasunduan na gawin itong isang programang ito na tunay nagpapasalamat sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. So, ang pinakamaganda po dito, bago po kayo pumunta ng Alive ni Congressman sa Torrijos ng gabi, dito muna kita mapunta kasi ilang oras lang naman ating tatahakin. Ilang kilometro po ba yan from Gasan to Torrijos? Bali 2 hours. Puro mga 25. Mga 25 kilometers. Ayun, so malapit na naman na po. Malapit-lapit na at maganda na rin naman ang mga daan dito, Mayor. At ang pinakamaganda, yung ginawa ni Congressman na solar lights. Ano po, Mayor? Oo. Yung ilaw. So talaga hindi na kayo matatakot dito. So sinisiguro ho ninyo sa ating mga turista na papasok at pupunta dito sa lalawigan na ma-enjoy nila. Pero bago yung enjoyment, of course, syempre, importante din, Mayor, yung pag-aayuno sapagkat meron ho kayong mensahe dito na ibinigay. Babasahin niyo po ba or mag-spontaneous na lang kayo na magbibigay ng inyong mensahe para sa ating mga kababayan at para sa mga turistang bibisita po dito sa lugar sa pakikiisa nila sa ating Moriones Lenten Rites o Mahal na Araw? Yun nga po, inaangihan namin ng lahat na makiisa sa programa namin sa Mahal na Araw. At nasisiguro namin na sila'y masisihan at maalala lagi nila kung nasaan ang Gasan. Pero habang si Mayor ay atin po munang babatiin si Tita Lala. Yan. At yun ay laging nanonood ho sa atin. At yan ay natutuwa pag inabati. Batiin mo naman ang iyong mahal na may bahay, Mayor. Oo. Bago ako magtapos, nais ko rin pabuti aking pagbati sa aking mahal na may bahay kay Lala sa kanyang suporta bilang punong bayan, ang kanyang asawa bilang punong bayan ng Gasan at talong po naman na pati ganun ang aking mga anak na buong-buong suporta sa lahat ng mga ginagawa kong kabutihan dito sa aming bayan ng Gasan. Si Konsehala Marie Cris Tolentino, special shoutout sa iyo. Sabi ko aking apabatiin and sa lahat po na bumubuo sa Sangguniang Bayan, sa ating Vice Mayor at sa lahat po ng mga key officials, mga department heads at sa lahat ng mga kawani, job order at iba pa support staff ay kami po ay taus-puso nagpapasalamat din sa inyo, Mayor, sapagkat nakikita ho namin yung progreso dito po. Yung daan po dito na medyo matagal na rin pong kumbaga, di ba, pag nadaan ako dyan lubak-lubak. Pero ngayon ayos na yung harapang bahagi po ng Mayor, pinagmamalaki mo rin kasi sa akin kanina yung Kawilihan Park yun. Medyo mataas lang. Mataas lang. Pwede nating tutukan yung Kawilihan Park sapagkat hindi pa natin yan na-featured. May makikita po kayo doon na establishmento doon sa pinakamataas. Kaya ba? Hindi na. Hindi na kaya. Ang tawag po doon ay? Ayun ang aming Kawilihan Park and Event Center. Na kung saan makikita niyo yung SH, yung Ship House Kawilihan. Mayor, dati nung unang kita natin, sabi mo, pinagmalaki mo sa akin, nasa frame pa lamang siya. Tapos ngayon, nakikita na natin yung actual na edifice, noong establishmento na Kawilihan. Ano pong meron doon sa Kawilihan? Sa Kawilihan, yan ay makikita nyo yung event center na Korteng Barko. Pero nakaka-accommodate po yan mga at least 100 sa mga seminars o mga birthday o wedding celebration. Pwedeng accommodate sa loob niyan. At may available din po yan ng 6 na kwarto na kung gusto mag-overnight, pwede rin. At kasama na rin po, may sariling swimming pool yan at mga cottages na pwedeng paglaruan ng mga bisita
At napagkasunduan nga namin ang Finance Committee ng aming Pangmalambayan ng Gasan bilang regalo sa mga taga-lehitimong tagabayan ng Gasan. Ang pamamasyal po dyan sa Kawilihan Park namin, tuwing linggo, umpisa sa alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ay libre. Libre pag linggo. Pag ay yun yung mga residente, paano pag hindi residente? Kaya nga po, may bayad pag hindi residente. So yun naman yung benepisyo. Ang binabayaran lang naman dyan ay yung 25 pesos na environmental fee. Ayun, so nakikita pala Mayor yung tinutukan. So ito po yung Kawilihan Park. Ang laki mukhang ito'y hugis barko. Hugis barko. Siyempre alam naman namin na ikaw po isang kapitan dati at hindi naman pulingid sa kaalaman na mahal mo talaga ang ganyang itsura So Mayor, sinabi mo na yung mga hindi naman yung mga residente dito libre pag Sunday. Pag Sunday. Ang galing nun, Mayor. Alam mo ba kung bakit? Kasi yung Sunday is a family day. Oo. Pagkaisa namin na ibigay na regalo sa mga tagabayan ng Gasan. Total ginamit namin dyan, pera din ng mga taga-Gasan. So, ibig sabihin, kailan makinabang din sila. So, nakikita niyo po. Uy, salamat po, Ren David, sa nagpadala po ng 50 stars. Ayun, thank you so much. So, nakakatuwa, Mayor, ha? Na-amaze ako doon sa sinabi mo na yung Sunday libre kasi gusto mong mas maging banded ang mga pamilya. Yun nga. So, I understand naman na you are truly family-oriented. Yes. Tsaka isa pa ang sinasabi ko kaya pinili ko yung araw ng linggo. Siguro nakikita na rin kung may paplas natin yung simbahan. Nasa bayan ng Gasan, maraming mga taga-barangay na kapag linggo lang sila nung lumuluwas ng bayan ng Gasan para magsimba. So yung pagsisimba naman nila at least isang oras sa simbahan, pag-uwi nila bago sila umuwi ng barangay, makakadaan sila dito at makikita nila kung ano bang meron na para sa kanila. Isa rin po sa hinahangaan ko dito, Mayor, is yung kapag Holy Week na nagasalubong ang parada ng ating Iglesia Pilipina Independiente at saka ang Romano Katoliko na ang sarap makita yung pagbubuklod-buklod nila. Okay, talagang yun ang hinahangaan din dito, yung pagsasama-sama ng dalawang simbahan na maliit pa ako, halos sinahabol ko yan para lang makita, sabi ko sa lola ko nung araw gusto ko makipanood lagi yan basta magpuprosesyon ng Biyernes Santo. Kahit magulo, kumisan magulo dahil nga doon sa mga namamanata. Pero hindi niinda ng mga tao yan. Gusto lang talaga makita yung nakagisngan na nila na prosesyon ng Aglipay at saka Katoliko. So, Mayor, maliban doon, pinagmamalaki mo rin sa akin kanina yung ating bagong bukas na recreational center. And sabi ko nga po kanina sa ating live feed, hinahangaan kayo ngayon lalo't higit dahil kahit nasa inyong sariling pondo ay nakapagpatayo kayo at ngayon ay nagagamit ng ating mga kabataan at ng ating mga mamamayan. Ito po yung Gasan Recreational Center. Ano po bang meron sa Gasan Recreational Center? Yung aming pinagmamalaki pong Gasan Recreational Center ay meron pong 4-lane na 10-pin bowling. Tsaka 2 mesa ng billiard table, 2 mesang ping-pong table, merong mini gym, at saka souvenir store nasa loob, at merong cafe and restaurant sa katabi rin nito na kasama sa establishmento. Yan is, sabi nga namin, ipatayo namin sa loob lamang ng wala pa 1 taon, halos 8 buwan lang sa pagpupumilit ng aking mga kasama sa aming pamalambayan. Nga lahat higit yung mga department head na talaga masigasig silang tulungan ako na para mapakinabangan din ang aking mga kababayan. Pero sinisiguro ko, sabi ko nga, kahit gumagawa kami ng ganyan para sa kasayahan ng mamamayan ng Gasan, hindi ko nakakalimutan yung tulong sa bawat mamamayan. Yung para sa aking mga mamamayan na aking nasasakupan, ay palagi ko rin inaasikas. Nandiyan din ang sapat na gamot namin para sa mamamayan. Andiyan ang mga ayuda para sa mga namamatayang senior citizen. Sabi namin, yung mga pagpaaral ng mga mahihirap na pamilya, mayroon kaming educational, may mga educational assistance para sa mga scholar din, meron din. At saka dun sa mga, mayroon kaming AX na sarili na ginagamit sa sariling pondo ng munisipyo. Hindi kami maasa sa iba. Ganun na rin yung mga food work na sariling pondo ng munisipyo. Kaya sabi ko nga, kahit gumagawa kami ng ganito, masaya ang aking mga kababayan dahil hindi ko sila nakakalimutan na yung para sa kanila, para sa kanila rin. Inuuna pa rin yung kapakanan ng lahat ng mamamayan. Okay. Mayor, anong oras nagsisimula yung ating, nagbubukas yung ating Gasan Recreational Center? Ang Gasan Recreational Center po ay bukas na umpisa ng alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi.
Hanggang alas 11 ng gabi. Oh wow. Ay ano po 'yun? Ang ibig sabihin, Monday through Saturday po ba 'yun? Monday to Saturday. Pero pag ordinary, ngayon lang mahal na araw, diniretso namin. Pero pag ordinary months na walang masyado activity, every Monday close yung GSRM. Kasi panahon ng maintenance period, pag-aayos, paglilinis. Oo. Ayan. Okay, sige ho. Ayan. So, yung mga hindi pa po nakakabatid, punta po kayo dito, mag-enjoy po kayo. One of these days, doon po kami mag-live ni Mayor sa ating recreational center. Dahil ako man ay amazed na amazed dahil sabi ko, madayo pa ba kami na gusto kong itur yung kami sa team para doon sa aming, para makapagliwaliw naman kami dahil puro computer, puro cellphone ang hawak. Sabi ko nga, Mayor, sabi mo kanina inakwento mo, this time, medyo merong income na napasok because of the recreational center. Pero sabi ko po kay Mayor kanina, more than the income na natatanggap o nakukuha nila because of the recreational center is yung pagkakataon ng ating mga kabataan at ng mga kasama ang kanilang mga pamilya, mahal sa buhay, na instead na ang hawak po nila ay cellphone, ang hawak na nila ngayon ay Bowling. Billiard. Yung ping-pong table na tapos gym para sa katawan nila. May alternatibo para sa kanilang kabutihan din. Again, congratulations Mayor on that ha. Kasi naging kumbaga parang ito ngayon yung simbolo na hindi lang dapat sa Gasan may ganyan. Dapat ay sa bawat munisipalidad meron din. Kumbaga iba naman kasi yung tinitingnan mo yung mga best practices and then i-implement mo sa iyong nasasakupan. So, maliban dyan, Mayor, meron ka pa bang naisipagmalaki para sa ating mga kababayan sa loob ng mga taon na inyong pamamahala? Unang-una sabi ko nga, ang unang-una kong minimiti talaga ay mapahiwalay itong economic enterprise ng Bayan ng Gasan na kung saan ay pwede silang maging hiwalay sa kinikita ng kaban ng Bayan ng Gasan. Ang gusto kong ihiwalay na economic enterprise namin, kaya inumpisan ko itong dalawang proyekto na ito, ay kasama rito ang aming palengke. Palengke plus waterworks na maganda ng performance at gano'n na rin ang aming cemetery. Sa limang ito na ikinukod namin na economic enterprise, pwedeng mahiwalay na siya at kumuha ng sariling tao sa paglalakad nito. Sa ngayon nga, ang palengke namin, pinagmamalaki ang palengke namin, kahit maraming galit sa akin, sa totoo lang, sa palengke. Marami po akong pinasarang stool na hindi makabayad ng kanilang upa sa loob ng buwan. Pero sabi ko nga ako responsibilidad ko lang ginagawa ko, responsibilidad ko. Ito'y para sa kabutihan ninyo lahat. Na gawin natin yung responsibilidad natin nang sa gano'n naman, yung mga ibang tao umaasa sa kanila na ayuda natin sa kanila, maabutan din natin. Yung tulong natin sa kanila, igaling din sa inyo. Yung binabalik nyo rin naman. Binabalik ko sa kanila sa tao. Mayor, sabi ni Rem David, congratulations po sa inyo, Mayor Tolentino, at sa buong pamunuan ng Gasan. Super proud po kami ng mga taga-Pinggan. Salamat po sa Marinduque News dahil nabobroadcast nyo po sa buong mundo ang mga initiative dyan po sa aming government at God bless po and more abundantly. Congratulations po once again sa inyo, Mayor Tolentino. We are super proud of you. Salamat. Saang bansa po kayo nanonood ngayon, kabayang Rem David, na taga dyan po sa, galing daw po siya sa Gasan, pero nasa ibang bansa siya. So, Mayor, sa pangwakas na ating pag-broadcast po ngayon at paghahatid po sa ating mga kababayan sa buong mundo. Mayor, ang ganda naman, ang daming ilaw. Ang liwanag na ng kanilang kawilihan. So punta po kayo doon at bisitahin yung mga pagbabagong meron dito sa Bayan ng Gasan. Nako, may panghuli ba kayong mensahe? Ang masasabi ko lang huwag po kayong mag-alala sa kabila ng mga proyektong na pinipapakita ko sa inyo. Ang serbisyo po na may puso at tunay na aksyong matulin at matino ay makakarating sa lahat ng mga nangangailangan. Hindi po tayo namimili ng tao, lahat po na nangangailangan dapat natin bigyan ng tulong. At yan po ang aking pangwakas sa inyong lahat. Sabi ko nga, huwag tayong mamimili ng mga taong tutulungan natin. Last na yung tanong ko talaga kasi bati ka na sa politika and who knows someday I will gonna run as well. Joke lamang po. Joke lamang po kumbaga ilan sa mga bagay o mga bagay na imapapayo mo o yung mga natutunan mo sa loob ng inyong paglilingkod bilang isang lingkod bayan. Ang mapapayo ko lang sa mga kasama ko bilang mga isang maging totoo ka lang. Sabi ko, maging totoo ka at sabi ko is magpakumbaba.
kung nais mong maunawaan ang problema ng bawat isa na lumalapit sa iyo, paminsan-minsan ilagay mo ang sarili mo sa katayuan nila. Sa ganon, madali kayo magkaunawaan. At palagi nating isipin na tayo inilagay lang diyan bilang instrumento. Hindi tayo amo. Sabi ko nga, lahat tayo ginawa lang para maipaabot yung tulong na nararapat sa ating mga kababayan, lalo higit yung mga mahirap. Isa pa, yung tiwala, yung salitang tiwala. Ako po umpisa pa nang ako nagkaroon ng isip. Ang salitang tiwala iningatan ko na. Kasi yun ang pinuhunan ko sa lahat. Sa lahat ng hakbang ko sa aking buhay, tiwala ang pinuhunan ko. Kaya hanggang ngayon, ang tiwala ng mga mamamayan ng bayan ng Gas, hindi ko po binabaliwala. Yan ang pinupuhunan ko po rin para marating ko pa at maibigay sa kanila yung tamang serbisyo na inaasahan nila. Matulin at matino. Ayan po. Maraming salamat po. Yan po ang ating punong bayan ng bayan po ng Gasan, Mayor Rolando Tolentino, na sabi niya, Amyong, tulungan mo naman kami dito sa bayan ng Gasan na mas maipromote pa ang kanilang munisipalidad at maipakita pa sa buong mundo ang kanilang mga magagandang mga proyekto at programa under his administration. Once again, hi Tita Lala at salamat po sa palagi inyong pagsuporta at panonood sa amin. Pag pumunta kayo dyan, alam kong pakakainin mo kami ng masarap na luto mo, pero hindi mo na i-promote mo rin yung ano mo doon. Dahil maganda rin po yung ano natin doon, yung ating swimming pool. Nako, ang dami na, no? So, yun naman yung pinakagusto ko sa leadership ni Mayor. Yung kailangan may sustainability talaga. Yung mga programa at proyekto kagaya niyan. Kasi minsan, Mayor, ang hirap din na pupunduhan tapos bukas makalawa hindi magagamit. Mahirap. Pero ito, magagamit tas umi-income pa. At mas makakatulong din. Ibabalik din naman sa tao kasing income. Oo. Kinikita dyan para sa tao. Pera ng tao, ibabalik sa tao. Sige, Mayor, hindi na kita i-hold masyado kasi ang haba na po ng oras na ginugol mo sa amin. Naghintay pa siya habang kami po yung nag-set up. Yan ho talaga ang leader. Marunong sumunod, marunong magpasunod. Yan. So, once again, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kababayan na tumutok at sa mga nagpa-shoutout po kay Dante Tagle. Wow, nakakatuwa naman si Mayor. Maraming salamat po, taga Buwak Marinduque po ako. At sa lahat pa rin po ng ating mga kapamilya na nanonood po ngayon dito sa ating live feed, magandang araw po sa inyong lahat. At huwag kalimutan po na ilagay sa inyong itinerary ang bayan po ng Gasan sa inyong pag-iikot dito po sa aming lalawigan sa darating po na Moriones Lenten Rides. Ako po si DJ Myong Romeo Matac Jr. po ang inyong lingkod kasama ang buong puwersa ng Marinduque News Network. Antabayanan din po ang aming gagawing special coverage dito on Sunday sa kanilang Gasang-Gasang Festival na isa sa mga tinututukan at nais nating ipakita pa rin sa buong mundo sapagkat dito lamang po yan matatagpuan ng kanilang Gasang-Gasang Festival. God bless everyone. Mabuhay po ang bayan ng Gasan. Mabuhay po ang bawat Marinduqueño saan mang panig ng mundo. Kami po ay nag-uulat mula po dito sa bayan ng Gasan. Yan, thank you so much, Mayor. Ako talaga naman, salamat po sa oras ninyo sa amin. Yay!